Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlogs. Mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening as always. Kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito. Okay? So, meron po tayong konting reaction ngayon guys. Dito nga po no, sa live po ni Olives TV. May binanggit po siya na ito nga no, mayroon daw pong pagbabanta kay Ruel of Malalag. Okay, so gusto ko lang po mag-comment guys no, kung totoo nga itong merong ang grave threat o pagbabanta ika nga kay Ruel of Malalag. Para sa akin, kung meron pong pagbabanta ay dapat hindi po natin i-take for granted no. Kailangan gumawa po tayo ng mga hakbang na siyempre mailigtas naman po natin yung sarili natin. No? May mga suggestion po dyan. Unang-una po dyan, no, huwag kang maglakad sa gabi o di kaya huwag kang maglakad na mag-isa. Kung pwede nga may sasakyan ka instead na nakamotor. Isa po yan sa mga hakbang na siyempre para safe naman po yung sarili natin dahil kailangan po seryosohin yung mga ganong pagbabanta. Okay? Now, gaano man ito ka serious guys, itong pagbabanta na ito, hindi po natin alam no? Kasi nga hindi naman po natin nabasa mismo yung comment. Basta binanggit lang po ni Olives TV na meron daw pong pagbabanta laban nga kay Ruel. Okay? Now, para sa akin naman guys, no, pagka ganyang merong pagbabanta, madami account man yan o hindi, ay we have to take it seriously. Kasi yung mga talagang may mga masamang loob, hindi po yan sila gagamit ng tunay nilang account. Ngayon, paano mo po malalaman? Alam po yan ng cybercrime o di kaya ng NBI kung paano po matrace kung sino po ang may-ari sa dummy account na yun. Kung talagang serious ika nga yung pagbabanta. Matitrace po yan sa pamamagitan po ng IP address ng ginamit mo pong gadget, no? Ma-laptop man yan o mas smartphone man yan. Kasi bawat gadget po, meron po yung IP address. Sa mga IT guys, alam po nila yung ibig kong sabihin. IP address ng bawat device ay doon po malalaman kung sino po ang may-ari. Lalo na po ngayon na ang bawat SIM card ay nakaregister na po. So, madali pong i-trace kung sino po ang gumamit sa SIM card na yon. Dahil nga po sa batas na yan, na lahat ng SIM card ay nakaregister na. So, ngayon, pag-usapan naman natin guys, itong penalty ika nga, kung ang isang tao gumagawa ika nga ng pagbabanta. Ang pagbabanta po guys, no, meron po tayong batas dyan, no, sa revised penal code po natin, meron po dyan nakalagay, Article 282. So, kung sino man ang magbabanta ika nga, no, sa ibang tao o maaring sa family niya, meron kang gustong gawing harm ika nga, ay papasok po yan doon. Grave threat ika nga. Pagka nagbanta ka po at meron ka pang kondisyon, pag sinabi mo hilang papatayin kita pag hindi mo to ginawa. Okay? Ngayon, dahil ayaw nga nung tao na mamatay siya, kaya niya yung ginawa, ibang level po ng penalty yun. Kasi nga, naisa katuparan yung gusto mong gawin sa kanya. Halimbawa, papatayin kita pag hindi mo ito gawin yung ganito. Pag nagawa yun, ang magiging penalty po dyan, papasok po yan sa mga 12 years. Pagkaalam po natin guys, no, hindi tayo bugado, pero yan, nababasa po natin yan. Papasok po yan sa 12 years and 1 day. Okay? Pero kung grave threat lang at napatunayan mo na talagang tinakot ka na papatayin, meron kang proof, ma-comment man yan, ma-video man yan, posted online, no? Pagka posted online, ang penalty po dyan, no, sa pagkaalam po natin, sa nababasa po natin, ay 6 years and 1 day. Okay? So, ganun po pagkapanakot lang, pagbabanta lang, at wala namang naisa katuparan na ni-request ika nga. Okay? So, sa mga light na threat naman, halimbawa, may sinabihan ka pong tao na babaliin ko yung liig mo. Okay? Threat pa rin yun. Pero, minor threat lang po yun. Hindi po yan papasok sa grave threat. Pag minor threat, ang penalty po dyan, 1 month and 1 day, hanggang 6 months. Halimbawa, may bata, sinabihan mo na puputulin ko yung paa mo, puputulin ko yung ganito mo. Na-traumatize yung bata dahil sa pananakot mo o dahil sa pagbanta mo at agrabyado ang magulang, nakasuhan ka, pwede ka pong makulong. Ilang buwan, pwede kang makulong 1 month and 1 day hanggang 6 months. Pero kung na-traumatize ang bata at nagkaroon ng problema, madadagdag po yun. Kung may ginawa ang bata, nagkasakit ang bata, ayun, magkakaroon po yan ng plus po yan, moral damages, kung ano po yung nangyari sa bata dahil sa na-traumatize siya doon po sa pananakot mo. So, ika nga, madagdagan yung penalty. Hindi lang 1 month and 1 day or 6 months. So, ganun din po sa grave threat
na naisakatuparan ika nga yung gusto mong gawin. Okay? Papatayin kita kung hindi ka nagbigay ng ganito, pera o kung ano man. O kung ano man yung condition. Ngayon, pagka naisakatuparan yung ano mo, halimbawa, napatay mo, ibang kaso na yon. Ika nga, murder na yon. So, yun lang po guys, no, ang ating konting comment. Yun nga po sa nabanggit ko, mga ganong threat ay dapat huwag po nating i-take lightly. Dapat po seryosuhin anumang pagbabanta laban sa atin na halimbawa may nagtatangka ika nga sa buhay natin, ay dapat po seryosuhin at kailangan maging maingat. Okay? At dito naman sa case ni Ruel of Malalag, nakita naman po natin guys, hindi naman po yan nag-iisa. Lagi po yung may kasama. At minsan si Olives TV, no, ang kagandahan, sumasama po dyan. So iba po pag may nakasama pong pulis. So yun po ang kagandahan. At si Alex Librada at kung sino man yung mga team niya, nakikita naman po natin guys, ay nandyan din naman po sa paligid ni Ruel. Si Richelle at kahit yung pamilya ni Richelle ay lagi naman pong nandyan. Okay? Ganun pa man, kailangan pa rin maging maingat, huwag maglakad na mag-isa, laging may kasama, at huwag maglakad sa gabi. Kung merong sasakyan, mas mabuti kaysa nakamotor. Mas safe po. Dito sa pagbabanta dito guys, no, kay Ruel, ang isang tanong po kasi dito, ano po ang motibo ng tao? Okay? Siya ba'y hindi napagbigyan? So, yun po ang mga tanong dyan. No? Sino ang nagbabanta? Kung joke lang ba yan o seryosong pagbabanta? Yun po ang siguro obserbahan. Ganon pa man, mas mainam na mag-take po ng precaution, ika nga, no? Mag-ingat na lang para po sigurado. Dahil hindi po natin alam kung gaano ka-serious o yun ba'y pagjujoke lang o panakot lang. Ganon pa man, ang panakot o ang pagbabanta ay criminal offense. Pwede mo pong ipakulong ang tao kung sino man ang nagbabanta sa iyo. Mas matindi pa yan sa libel, okay? Ang pagbabanta o ang grave threat. Dahil talagang sinabihan ka na papatayin kita halimbawa, okay? O babalian kita. Yung nga lang kung light threat lang yan, mababa naman po ang penalty. Kumpara sa grave threat na ang penalty po, sinabi ko nga po, either 6 years yan or 12 years. So depende po kung meron siyang kondisyon na na-meet. So, iba na po ang usapan doon. So, yun lang po guys ang ating comment dito nga po sa live ni Olives TV. At napanood naman po natin guys, si Ruel, nabanggit po niya, na napanood daw po niya yung live ni Olives TV. So, siyempre, dahil doon sa mga binanggit ni Olives TV, malamang gumawa na din po siya ng mga hakbang o mga precaution siguro para naman sa kanyang kaligtasan. Okay? So, yun lang po guys ang ating konting comments dito nga po sa bakit ba may mga pagbabanta. Ang wish lang po natin na maging safe sana si Ruel of Malalag, kasama na po si Richelle, kung saan man sila nag-i-scout, kung saan man sila gumagawa ng mga feeding program. At nakikita naman po natin guys, marami po silang pinupuntahang mga barangays para nga po magpakain sa mga bata. Okay? So, sana mag-ingat na lang po sila para maiwasan po natin ang problema. Mahirap na hindi po natin seryosuhin ang mga ganong pagbabanta. Okay? So, yun lang po guys ang ating konting comments. Sa mga bago lang po sa aking munting channel, huwag po natin kalimutang i-subscribe. At pakilike din po ang video na to para may recommend naman tayo ni YouTube. Okay? At huwag din po natin kalimutan na suportahan ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Ate na Vlogs. At bago ko po i-end itong video na to, meron lang akong isi-shoutout. Muli, maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong walang sawang pagsuporta, pagsubaybay ng mga videos namin, pag-comments, pag-likes, at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads, ay maraming salamat. Ingat po tayo guys, kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.